Hindi sinungaling at may dignidad ang mga Pilipino. Yan ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa paninindigan nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging pahayag ng Pangulo, approve at tinawag na cherry on top ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Si Shaina Morales, nakatutok. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan ang matatag na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Kaugnay pa rin yan sa patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng Pangulo na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award at patuloy nitong ipaglalaban ang ating teritoryo sa legal at mapayapang paraan. Kasunod na rin yan ng mga nagdaang insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang tensyon sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Gayon din ang AI-generated video mula sa Chinese state media na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Binigyan din ng Pangulo ang dignidad at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Kinilala rin ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, maging ang mga mangingisda na patuloy na nagbabantay at nagtataguyod ng ating karapatan sa kabila ng mga panganib sa dagat. Welcome naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga pahayag na yan ng Pangulo na tinawag niyang cherry on top. I consider that as cherry on top. Another important part ng zona is yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaisa tayo bilang Pilipino, regardless of our differences. Ang pagtindig natin sa West Philippine Sea is important dahil ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ayon sa Pangulo, mayroon ng 23 free trade agreements ang Pilipinas na ipinatutupad o nasa negosasyon. Patuloy rin ang pagpasok ng mga foreign investors na lumilikha ng daan-daan libong trabaho para sa mga Pilipino. Tinalakay rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Pilipinas sa ASEAN sa pagpapalakas ng kooperasyon sa rehiyon. Kabilang rito ang pagtugon sa mga epekto ng digmaan sa Middle East, food security, digital economy, at energy security. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakaisa bilang pinakamahalagang sandata ng mga Pilipino sa harap ng mga banta sa national security. Giit niya, sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, nananatiling iisa ang lahi at layunin ng mga Pilipino. Yan ay ang ipagtanggol ang soberanya, dignidad at national interest ng Pilipinas.